Mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, tila mauunsami po, mga kapitay. Ito hong pagpapabalik po kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kapita, dito sa bansa, po. Dahil may proseso pa pala, mga kapita, at maaring makapag-apply po, ito hong si Zaldico ng political asylum, okay? Para ho masuspindi po, mga kapita, yung deportation proceedings, mga kabida, na ginagawa po dyan po sa bansang Czech Republic po, mga kabida. Maalala po ninyo, nahuli daw ito kung si Zaldico, dyan po sa border mismo ng bansang Germany, nang tangkain daw ni Zaldico, mga kabida, na makapasok po sa Germany. Subalit ito po ay naharang po, mga kabida, ng mga otoridad, okay, ng Germany. Kaya ang ginawa, ibinalik daw ito, mga kabida, sa Czech Republic, Kaya yun, nakadetine po ngayon daw, mga kabida, po, okay? Kaya nga, gumagamit po tayo ng daw, kasi wala pa pong mga ebidensya po, mga kabida, na nakadetine po ito hong si Zaldico, Walang inilabas na pictures, walang mga mugshots, At saka, hindi ho katulad po sa nangyari ho kay dating Congressman Arnie Teves, na pagkatapos pong mahuli, mga kabida, ng mga otoridad dyan po sa Timor-Leste, nakapagpalabas po ito ng mga photos, confirming his arrest, mga kabida. Hindi ho katulad dito kay Zaldico na ni isa po wala, Kaya nga ang dami yung haka-haka po, mga kabida, na baka fake news daw itong pagkakaresto daw kay Zaldico, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin itong portion po, mga kabida, ng balita ng ABS-CBN, mga kabida. At ipaparinig ko lang po sa inyo itong pahayag po ni Attorney Rodel Taton, isang international law expert. At the same time po, mga kabida, din po ng San Sebastian College of Law, mga kabida. Narito po. Para sa isang eksperto, may posibilidad din na mag-apply si Ko ng political asylum, gaya ni dating presidential spokesperson Harry Roque at ng dating mambabatas na si Arnulfo Teves Jr. Pending the application, there may be the filing itself of the application for as an asylum seeker or as for the status determination procedure as a refugee. The effect of that is to suspend the process of deportation. Ayun, malinaw po, mga kabida, na ito hong si Zaldico may karapatan po, na magkapag-apply po, mga kabida, ng political asylum, Kagaya ho sa nangyari ho kina Teves at saka Attorney Harry Roque, mga kabida. So, kung mangyari po yun, posibleng isususpindi po, mga kabida, ito hong deportation proceeding. Okay? Kasi malinaw po, kung pagbabatayan po natin yung mga balita po, mga kabida, hinuli po si Zaldico dahil wala hong mga kaukulang mga papeles po, mga kabida, in his possession during the time na hinarang po ito, mga kabida, po. Now, ito hong sinabi po ni Attorney Taton ay sinuportahan po ito, mga kabida, ni Attorney Harry Roque, na siyang applicant din, for political asylum dyan po sa the Netherlands, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito hong sinabi po ni Attorney Roque, okay, sa balita po ng Ambalita ngayon, po, mga kabida. Ayon kay Roque, may sapat o manong basihan si Ko upang mangamba sa kanyang kaligtasan, isang mahalagang elemento sa paghingi ng asylum sa ibang bansa. Isa pala sa mga requirements po, mga kabida, para pwede kang mag-apply for political asylum, kung may banta sa buhay, mga kabida, kagaya ko ni Zaldico, alam naman po natin na high profile po, mga kabida, ito hong si Zaldico. Okay, dahil ho sa kanyang estado bilang dating kongresista, okay, at saka isa po sa mga leaders po ng Kamara, mga kabida, po, during his time. Alright? At saka maliban po dyan, ang dami hong mga high profile po, na kanyang isinangkot po, mga kabida, sa issue po ng corruption, Katulad na lang po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez, So, hindi ho imposible na may banta po, sa kanya hong kaligtasan po, mga kabida, kung sakali man po, ito po ay makabalik po sa bansa, po. Okay? Kaya pwede daw itong gamitin, ni Zaldico para
magiging ground doon ho sa kanyang application for political asylum. Okay, ito po yung sinabi po ni Attorney Roque po, mga kabida, dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na merong kang karapatan, meron kang well-founded fear na talagang pwede kang gurgurin. Ayan, sabi po ni Roque, mga kabida. Dagdag pa niya, posibleng may kinalaman ito sa mga sensitibong impormasyon maaring hawak ni Ko. Ayan. So, yun. Dalawang eksperto na po ang nagsalita, mga kabida, patungkol ho sa posibilidad na pwede hong mag-apply po ito hong si Zaldico ng political asylum kahit na po siya po ay nahuli po, mga kabida, dahil sa walang kaukulang mga papeles po, nung nagtangka po siyang pumasok po, mga kabida, sa Germany. Okay? Kasi ang naunang ulat kasi, mga kabida, and sa Czech Republic po siya, nagtangkang pumasok, pero ang balita po, mga kabida, na sa Germany pala, border ng Germany po, na nagtangka ito hong si Zaldico na pumasok. Suwalit naharang po ito. Okay, kaya yon ibinalik po, mga kabida, sa Czech Republic, mga kabida. So, sakali man po, makapag-apply po ito ng political asylum, so sigurado po, na isususpindi po daw, mga kabida, ito hong deportation proceedings. Alright? And I'm sure, ngayon, mga kabida, may mga hakbang na po, na ginagawa itong mga abogado po ni Zaldico, mga kabida, dito ho sa Pilipinas. Alright? And most probably, kung ano man po yung pananaw po, ni Attorney Rodel Taton po at saka ni Attorney Harry Roque, posibleng yun din yung puntarya po, mga kabida, ng mga abogado po ni Zaldico, para lang po maiwasan po yung pagbabalik po niya dito sa bansa. Kasi gaya ng sinabi po ni Attorney Harry Roque, malinaw po, mga kabida, na meron pong banta sa buhay po ni Zaldico. Okay? Kung sakali man po makabalik po siya dito sa bansa, mga kabida. Alright? So, yung inaasahan po ng gobyerno na makabalik kaagad, kasi ang tansya po ni Secretary John Vic Rimulya nasa 2 to 3 weeks daw, at siya daw yung magiging arresting officer daw, mga kabida, kay Zaldico. At siya yung mag-turn over po sa kanya sa Sandigan Bayan. Tila mauunsami ata yan. Kung sakali man po, mag-a-apply for political asylum ito hong si Zaldico, mga kabida. Kasi mahaba-haba din yung proseso po ng application for political asylum, kagaya po ni ni Harry Roque, di ba? Ang tagal na po Last year pa po ata, nawala ito hong si Attorney Harry Roque dito sa Pilipinas, and then pumunta po ng the Netherlands at yun, nag-apply po for political asylum hanggang ngayon. Wala pa pong resolution po, mga kabida. Kaya hindi ho siya pwedeng galawin ng gobyerno po ng Pilipinas sa the Netherlands while nasa proseso pa po, ng kanyang application for political asylum. Ganon din yun, kung sakali man po gagawin po, mga kabida, ng kampo po ni Zaldico yung posibilidad na mag-apply po ng political asylum po, mga kabida. Ito hong si Zaldico, dyan po sa bansang Czech Republic o di kaya sa Germany po, mga kabida. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, dito sa tila mauunsaming pagbabalik po ni Zaldico sa bansa, mga kabida. Atat-atat na po, ito hong Marcos administration na makabalik na po ng bansa ito hong si Zaldi, mga kabida. Kahit na po ito hong si Senator Ping Lacson, meron na pong plano, sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, po. Dahil yun nga kapag bumalik po sa bansa ito hong si Zaldico, mga kabida, ipapatawag doon niya ito. Kabilang na po yung 18 mga dating sundalo at ito hong si Master Sergeant Orly Gutesa po, at gusto niyang harap-harap po ito hong mga testigo, ito hong si Zaldico dito ho sa mga testigo na binanggit ko po, mga kabida, dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. So for your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo, mga kabida, sa aking
mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.